Sa po nagpapareserve dito? Sa po nagpapareserve? Ngayon ay araw ng Martes at ito yung ipinangako natin kay Ate Jocelyn na hahanap tayo ng kanilang masasakyan. Dito na may ticket na sila para bukas. At heto nga sa tinagal-tagal ng panahon ay muli na sila nagkita ng kanyang ina. At ano nga ba ang mga nangyari? Tara panoorin natin. Alright, magandang hapon sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng manonood ngayong araw. Dito kami sa Barangay Calabaca dito sa bayan pa ng Kapalonga. At may ano lang naman to, siguro may 20 to 30 minutes lang naman biyahin. Dito kami kasi nga, andito yung sasakyan nila Ate Jocelyn, andito yung sasakyan nila. Dahil tayo na mismo yung magpapareserve kasi nga nakiusap sa atin yung nanay at saka yung mga tiyahan, yung kapatid na baka daw po pwedeng tayo mismo yung magpa-reserve. Nakiusap pa nga yung magulang na baka daw po pwedeng ihatid sana natin bukas. Medyo may kalayon din kasi to. So pagkakausapin na lang natin, pupuntahan ngayon ni Rans kasi may pupunta pa kami ni Commander. So si Rans yung pupunta doon para kausapin ni Rans na ipapareserve na natin ngayon. At bibigyan din natin sila ng pang pocket money nila para nang sa ganun may pamasahe po din sila papunta doon sa mismong lugar ng nanay kasi ang hihintuan nila nito ay sa ano lang, Alabang lang. So sasakay pa sila doon pupunta ng Cavite. Okay. So tara, hanapin natin kung saan nagpa-preserve dito. Kasama ko si Commander ngayon tsaka si Rans Vlog. Ayan, i-subscribe at i-follow nyo sila sa mga platform nila. Tara, punta tayo. Ngayong araw ay ito ang mission natin, yung hanapan sila ng masasakyan at siguraduhin na makakaalis upang magkita na silang muli ng kanyang mahal na lola. Nangyari na pala dati na sinundo ito dito si ate pero hindi sumama. Tapos may time na sasabing uuwi pero hindi daw tinutuloy, kaya kailangan matuloy na ito ngayon kasi kawawa yung lola niya. Tanong tayo. Tanong tayo dyan. Saan po nagpapareserve dito? Saan po nagpapareserve? Saan po nagpapareserve? Reservation. Mabuti na nga lamang kung makailan lamang ay nagkaroon na dito ng terminal sa lugar nila Ate Jocelyn dahil hindi na sila mahihirapan na pumunta pa ng bayan o sentro para lamang makasakay ng bus patungo sa kanilang patutunguhan. Tao po! Lahat ng tao dito. Tanong tayo dito, tanong tayo. Kasi importante ma-preserve natin. Bilis pa yata. Ha? Paano kaya? Kailangan pa kaya ng reservation kung para bukas? Hindi kasi pwedeng hindi. Kasi baka hindi tumuloy yung sa atin Jocelyn. Ano? Matik yung kapag binigay lang natin yung pera doon, baka hindi tumuloy. Nagpapareserve pa ba kung para bukas pa? Kuya, mapareserve daw po. Para tanong natin ta. Kausap mo. Down yata po sa una pa daw po yata. Ayaw po yata kung gusto tayo. Nang mga oras na ito ay wala akong ibang iniisip kundi ang excitement dahil alam ko na malapit na magkita si Ate Jocelyn at ang kanyang lola, ngunit ang pinangangambahan ko lamang dito ay baka maulit na naman ang nakaraan na hindi si Ate Jocelyn tumupad sa usapan na uuwi siya sa kanyang lola. Saan po? Doon sa nagwawashing. Doon po nagpapareserve? Saan kaya po banda ang bahay nun? Doon po yata yung sa may malapit sa simbahan. Wala ko simbahan. Ano po pangalan niya? Silver ko yata yun. Silver. Silver. Elmer? Tara, hanapin natin. Tara natin. Asis. Asis po. Dito. Tara, subukan natin. Dito may nakapaskil na super line. So dito tayo magtara. Kuya, magandang araw po. Dito po nagpapareserve kuya para sa sa biyahe ng Manila. Kapag po ba pabiyahe pa Manila ay dumadaan ng Alabang? Pag Tarnol? Itong ano, Okay. Ipapreserve sana kami na ang pangalan ni Jocelyn bukas, umaga. may pang-umaga po. Oo. Panghapon na po yan dito eh.
Hapon lang ang biyahe dito. May pinapong pag umaga, galing Panganiban po yun. Dumadaan dito hindi. Gadaan po yun dito, alas 10 po ng umaga yun. Alas 10 ng umaga. Ayun, baka pwede yun. Ha? Pagkapon mo lang po, sir. Para sa brad. Kaso may bit-bit kasi dalawang bata yun, baka mahirapan yun. Buti ng gabi yun sa ano. Kasi ang dating nung madaling araw doon sa Alabang, mga alas 12. Alam mo ba po yun? Maga na rin po yung tarating doon, mga ano na yun. Kung alas 10 dito, 10, 11, 12, 1, 2, 3, Hindi po yung pang umaga, 5, 6, darating ng gabi. Alas 7 ng gabi. Ay kung panghapon, dadaan ma'am, pa umaga na po yun. Ay, oo. Tama, babe. Kung panghapon, umaga na makadarating dun. Kasi kung bukas ng umaga Mga sila, pinakaano po na alas 2. Anong oras po ba dito, kuya, umaalis ang Ngayon po, pang, 3:30 po yan, 3:30. ng hapon. Hindi na buti ng umaga dun. 4:30, Kaso, mga 5:30, kapag 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, mga 12:30 lang nandun yan, ng madaling araw. Pinapick up pa daw yung 4:30 sa Kapalongga. 4:45 po alas sa Kapalunggo yan. 4:45. Kaya Sabihin, po- dito lang naalis ng 3:30. Tapos pupunta ka Kapalongga. Tsaka pwede naman magantay sila ate siguro dun. Pwede naman siguro makaling magantay si ate dun sa Alabang, di ba? Nang medyo umaumaga na. Ano ba? Pwede naman siguro. Sige, pwede po. Pero para bukas. Araw-araw po yan. Okay. Sige po, para-save po kami. Isa lang naman siya. Araw-araw po. Para-save si mo, si Jocelyn. ay sige po, paano? Ano ba yun? Ilan po yung nasakay? Ay, solo lang po siguro siya. Di may May bata. ang bata po ba may bayad na rin? Pag Mga Ano po, baby ano pa po yun? 2 years old yata? ilang bata po yun? Dalawa. Bali, ako kunin po yung dalawahan. Kasi di mo niya pwedeng kalungin yun ay. Oo nga pala, ano? Kaso discounted lang po yun, 520 yun. Bali, magkano po yung Bali, magiging ako total? kunyang upuan, dalawa. Okay, bali, magkano po magiging total? Isang ano po, 650 sa isang 520. Okay. Magkano lahat? Magkano po lahat? Ano? Okay, para matuloy sila ate, ano? Sila ate Jocelyn. Magkita sila nung lola niya. Salo po may tutulong natin kasi ito lang naman yung kahilingan nung lola niya. Hindi natin alam, malay natin silang buhay, lalo na 80 years old na yun. Yun lang naman yung hiling niya, makita ulit itong pinalaki niya. So, kaya na po natin. Pwede lang. Hindi ko alam mga apelido pero Jocelyn na lang lagay ni Kuya. In case po, alam mo, may mga ganito pangyayari, tapos, alam mo, hindi tumuloy yung ano. Na ano po yun, nai-refund na po yun. Okay. Pero sana matuloy ito sa atin, ano. Salamat Kuya. So okay na, dito na may ticket na sila para bukas. Para sa pag-alis nila. At ang alis daw dito ay 3:30. So siguro dadating sila doon mga alauna, alas 2 sa madaling araw. So pwede naman siya maghintay kung gusto niya ay umaga. Kasi alanganin lalo kapag umaga siya dito, gabi talaga sila doon dadating. So mas mainam na ito, at least pa umaga na yun. Pupunta na ngayon si Rans doon para iabot yung pang-allowance din nila. At kami naman ni Commander may pupuntahan para pumabilis tayo, magkahiwalay na po kami. Dito na po tayo kay Ate Jocelyn para ipatid po yung pinapatid sa atin ni Marcos dito kay Ate Jocelyn. Yan. Nandito po si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn. Ay, kamusta po? Kailan po? Ah, Wala po yung asawa ko po. May pinuntahan po eh. saan po? Di sa kapatid. Kahit may nararamdam po, nagkatrabaho pa rin siya. Nagtatrabaho? Oo, kahit may Ano nararamdaman pong siya. ano niya ngayon doon? Yung, di ko nga po alam kung ano po yung trabaho po niya eh. Pero na-extra siya doon. O, ano lang, ngayon lang naman po siya, pero bukas wala na po yata siyang trabaho po. Ah, okay, okay. Nag-stress na kasi kahit masakit yung kanyang may nararamdaman siya, na-release pa rin po siya. Ayos po yun. Ito nga po. tulog Ay ano po. po, ready na po kayo para bukas? Sabi naman, napayag na po yung asawa ko po. Ah, eh. paig na. Ano lang po yung dalawang araw lang po po. Hmm. Dalawang araw lang. Oh, sige. Ngayon, iabot ko lang yung ano. Nagpunta na kami dyan sa terminal ng bus. Nakapagpa-reserve na kami bukas 3:30 ng hapon ang alis. Kasi sabi namin umaga kami dapat magpapa-reserve para hapon nandun kayo. Kasi sabi nung bus driver, alanganin daw kasi kung umaga kayo dito aalis, hapon kayo darating dun, madilim na. Abutin kayo ng gabi sa Maynila. Ngayon, sabi niya, panghapon lang kayo para dati kayo doon, madaling araw na pa umaga na, mas makakaano kayo. Sabi dalawa. Ilang bata ba pong kasama niyo? Sabi po na nga, may gusto daw po iwanan itong isa para hindi na ako mahirapan. Oh, pwede po. Oh, sige po. Sabi Bali ko yun na lang po ang kasama. Opo. Ah, sige po.
Ngayon po, dito po yung ticket nyo para bukas. Okay na po dyan, bayad na po ito. Nakapakala po sa inyo, Jocelyn. Ano po? Ayan, ito po yung ticket niya. Bibigay po natin kay Jocelyn. Ayan. At ano po, hanggang ngayon po kasi nagkukontak po sa amin yung ano nyo yung nanay nyo, ay mga kapatid nyo. Sabi nga daw po, make sure namin na uuwi kayo doon. Kaya kami po nagpa-reserve na, binayaran na namin para sigurado tuloy na po. Ano po? Nakikiusap nga po sila na baka daw po kaya nga po sabi nila kung may ihatid namin kayo doon, ihatid daw po namin kayo kasi gusto nilang ma-sure. Kasi nakakaawa po ko daw kasi yung matanda, lagi na lang daw po naiyak. Kaya Sabi po ng asawa ko, ano lang po ko doon 2 araw lang. walang problema kasi yun lang naman po yung kahilingan nila, yung makita ka yung matanda, yun lang po yung pinakahiling talaga nila. Ano po? Hanggang saan po ba ito? Hanggang saan po? Hanggang sa ano lang yan, may bibigay pang ano. Baka kasi maligo ako ay wala akong kontak ng cellphone. Ay, wala po kayong contact. Wala po ba? Sige Kasi maligo po ako ay di. sige. ko pa- Ito pa po yung sa pocket money niyo po. Sige, salamat. Yan. Yan naman po, okay na po yan. Hanggang ano na po yan. Hanggang Alabang. Alabang po. Oo. Tapos, sasakay na lang kayo ng paano, isang bata naman yung kasama mo. Ano po. Okay yan. Bali, bukas po, ang nakalagay po dyan, 3:30. Aras dito ng hapon po Yan. Kung ano po, bibisitahin kami ito bukas, titingnan, i-make sure namin kung nakalis po kayo. Kaya, saka tatawag din naman po kami doon sa ano nyo, yun ang po ang contact namin yung sa magulang nyo po doon. Malaman po namin kung tutuloy kayo doon o hindi. Ano po? Sige, yan po ate. Sige po, salamat po. Yan na lang po Kailan pambalik ulit po? Siguro dala lang namin si kuya ng grocery nyo dito. Tapos, pagka pagbalik mo na, para kamustahin ka kung ano yung nag-ano nyo doon. Opo. Ganun lang. 2 araw lang kayo doon. Opo, 2 araw lang. Sige po, wala pong problema yun. Kasi yun lang naman po yung hiling nila eh. Sige po. Sige po. Salamat po. Sige. Punta na ako ate. Opo. Salamat. So yan, papunta na rin tayo at naipabot na natin yung ticket nila ate doon sa bus. Yan. Papunta na tayo. Sila Marcos po ay busy ngayon. May inaasikaso sila. Kaya ako na muna ang inano nila. Naghiwalay muna kami ng ruta. Kasama niya si Commander. Ay, total 2 naman yung motor namin. Kailangan kasi nag-ano kami. Anong oras na rin po kasi hapon na. Kaya ako na muna ang pinagati dito sa kila Ate Jocelyn ng ticket ni Ate Jocelyn pabiyahe ng Cavite. So ayan po. Kita-kits na lang po. Ngayong araw ay rest day namin. Kahapon nagbiyahe si Ate Jocelyn. Umalis sila ng hapon yata yung alis. Parang hapon yun nasa ticket. Tapos nung gabi nagme-message na yung nanay at saka yung kapatid na nag-aalala sila ng sobra kasi nga sabi nila nasaan na daw, kung nakaalis daw ba at nag-aalala sila, wala man lang kasi silang kontak o ano man. Kami hindi din namin sure kung tumuloy nung kahapon si Ate Jocelyn, pero after po ng kanina yatang umaga, di ko alam kung kanina umaga, ayan may picture na yan dyan na nakauwi na si Ate Jocelyn dun sa kanila at nandoon na siya kasama na yung magulang niya. Nakakatuwa kasi sa munting dahil sa vlog natin kumbaga ay napanood ng kanyang mga kamag-anak yung matagal na nilang hinahanap na sa Ate Jocelyn dahil nawalan nga sila ng communication matagal na panahon. Dahil sa vlog natin ayun nagkita ulit sila. Yun na tulungan natin kahit paano na makauwi sa kanila. Yung nga pupuntahan niya yung kanyang lola sa Pampanga po yata yun. Magbabiyahe sila. Sabi niya kahit 2 days yata kasi nga syempre yung asawa niya nandito din. At kahit 2 days siguro mag-i-stay siya doon, makasama yung lola niya, mapagbigyan yung munting hiling at masabi niya na nandito lang naman sila at paano naman lumalaban sa buhay. Yun lang, sana marami pa tayong mga kababayan natin ng matulungan. Kahit na yung sa simpleng bagay kagaya na lang nito na may mga ganito pala tayong napupuntahan na matagal ng panahon di nakaka-uwi dahil sa kakulangan sa pera. Nabibigyan natin sila ng pagkakataon na makita at makasama muli yung kanilang mga pamilya, yung mga mahal nila sa buhay. Kasi maiksi lang ang buhay, di natin alam. Yung lola niya 80 plus na. Paano kung huli na yung lahat bago siya umuwi dun sa kanila? Mas maigi na ngayon pa lang ay nandoon na siya para makita niya ulit at makausap yung kanyang lola na nagpalaki sa kanya. No? Kala ko nung una yun lang yung kwento ng buhay ni Ate Jocelyn.
Kala ko walang mga ganto-ganto, pero talagang lalabas at lalabas din talaga kapag sigad na yung kumilos. Na kagaya nga nito, sabi ko sulok na to at ang daming tao na pwedeng puntahan namin, pero sa inyo kami napunta, dito kami napadpad kasi nga may ganito palang history kayo na hindi ka na nakikita ng mahal mo sa buhay na matagal na panahon. Dito kami dinala ni God para matulungan ka na makauwi dun sa lugar na kung saan ka lumaki, at yung lola mo na nagpalaki sa iyo sobrang nangungulila na pala sa kanya. So yun lang, at sana pagbalik niya dito ay gumaan yung pare-paras na damdamin nila. Yung mama niya, na miss na rin siya, yung mga apo, tapos yung lola niya, lalong-lalo na nagpalaki, ay gumaan yung pakiramdam na makita niya ulit sa Ate Jocelyn. At si Ate Jocelyn, ganun din. Kahit di man nagsasalita sa Ate Jocelyn, ramdam ko na meron din siyang iniisip na sa pamilya niya. Kaya nga nung marinig niya na yung lola niya, gustong gusto siyang makita, sinabi nung nanay, tumulo talaga yung luha niya, hindi niya napigilan yun. Kasi nga, alam niya na gusto niya na rin makita, kaso nga na talaga kulang sila sa kakayanan na makauwi. Kasi nga magkano lang yung kinikita ng asawa niya, kulang pa nga daw sa pangkain. Hindi talaga sila makakauwi kasi magkano rin ng pamasahe, inaabot din magkano papunta pa ng Pampanga. So yun, sana makabalik siya dito ng safe din, nakarating siya doon ng safe, binabayan ni God, syempre sana pagbalik din. At ayun lang, maraming salamat ulit sa lahat ng sumusuporta Marcos TV channel, Commander ni Marcos. At sana more blessings po sa ating lahat para magawa natin itong mission na to ng mas matagal pa. Okay, maraming salamat po, pagpalain kayo lahat. At sa mga sponsor, shoutout muna natin bago tayo mag-end, kay Ninang Adel Yusong, kay Ninang Adelina, kay Tita Faye, at sino pa ba, kay Ninang Lons. Maraming salamat sa inyo, pagpalain nawa kayo pa ng Panginoon. God bless po.